Apo, huwag kang papasok sa gubat, maliligaw ka. Hindi mo pa kayang pumasok diyan. Hindi mo kabisado ang kagubatan. Lolo, papasok ako sa gubat sapagkat nasa gubat ang malalaking gagamba. Malalaking gagamba, Lolo. Apo, dito ka na lang maghahanap ng gagamba sa mga punong pruta sa paligid ng bahay natin. At kung hindi ka papipigil, Apo, ito ang tandaan mo. Kapag ka pumasok ka sa kagubatan, anumang hayop na makikita mo, huwag mong sundan, lalo na kapag itim na pusa. Mga giliw kong taga-subaybay, ano kaya ang mangyayari kay Jesus sa kagubatan? Patuloy nating subaybayan at pakinggan ang kwentong bibigyan ko ngayon ng buhay. Tumuloy nga si Jesus sa kagubatan. Patuloy na naghahanap ng mga gagamba. Lumipas ang isang sandali. May napansin si Jesus na mga hayop at bigla niyang nasulyapan ang isang itim na pusa na kung saan matagal na niyang hinahanap. Nawala na sa isip ni Jesus ang paghahanap ng mga gagamba. Natuon na ang kanyang isipan sa nakita niyang itim na pusa. Patuloy niya itong sinusundan. Tumatakbo na ang itim na pusa. Hinahabol ni Jesus. Napakalayo na nang narating ni Jesus. Nasaan na ako? Hindi ko na alam ang lugar na ito. Babalik na ako. Bumalik na si Jesus sa kanyang pinanggalingan. Subalit hindi na niya alam kung saan siya dumaan. Hindi na niya natatandaan kung papaano bumalik sa kanilang tahanan. Pabalik-balik na lang ako dito. Kanina, dito ako nanggaling. Kakahanap ko ng daang pauwi. Narito pa rin ako sa malaking puno. Ito na kaya ang sinasabi ng lolo ko na maliligaw ako sa kagubatan? Susubukan ko kayang baliktarin ang aking mga damit. Baka sakaling makita ko na ang daan pabalik sa amin. Binaliktad na nga ni Jesus ang kanyang damit sapagkat naririnig niya ito kapag ka nagkukukwentuhan ang matatanda. Naririnig niya kapag ka naliligaw sa kagubatan, babaliktarin lang anya ang damit. Binaliktad ko na ang damit. Ganun pa rin ang mga nangyayari. Pabalik-balik lang ako dito sa malaking puno. Umupo si Jesus sa isang malaking puno. Nag-isip. Hanggang sa naisip niya, pumunta sa may sapa. Sinundan niya ang agos ng sapa. Naisip ni Jesus, tiyak ang agos ng sapa ay papunta sa malaking ilog. Yun na nga ang nangyayari. Nakarating na siya sa malaking ilog. Sinundan din niya ang agos ng malaking ilog hanggang sa nakarating sa dagat. Nang dumating na siya sa dagat, may nakita na siyang tao. Nakapagtanong na si Jesus kung anong lugar ang kinaroroonan niya. Napakalayo na pala niya. Itinuro sa kanya kung papaano siya makabalik sa kanilang tahanan. Dumating na si Jesus sa kanilang tahanan. Nako, apo ko, bakit ngayon ka lang? Halos inabot ka na ng gabi. Lolo, naligaw po ako. Yan na nga ang sinasabi ko. Hindi mo naman sinusunod ang aking mga bilin. Ano bang ginawa mo sa gubat? Ba't ka naligaw?
May hinahabol akong itim na pusa. Pambihirang bata ka, wala kang kadala-dala, itim na pusa na naman. Sabi ko naman sa'yo, wag na wag mong hahabulin ang anumang hayop na nasa gubat, maliligaw ka. Lolo, totoo po yung sinasabi nyo. Patawad po, Lolo. Hindi ko na po uulitin. Bakit ka nakauwi? Una, Lolo, sinubukan kong baliktarin ang aking damit. Kasi naririnig ko sa mga usap-usapan ng mga matatanda na kapag ka naliligaw, ay baliktarin ang damit. Nako po, apo, walang katotohanan ang pagbaliktad ng damit. Yan ay sabi-sabi lang. Matagal ng sabi-sabi yan, pero walang katotohanan. Anong ginawa mo, apo? Ba't ka nakauwi? Lolo, sinundan ko ang maliit na sapa. Sinundan ko ang agos hanggang ang maliit na sapa nakarating sa ilog. Sinundan ko rin ang agos ng ilog. Nakarating din ang ilog sa dagat. Pagdating ko sa dagat, Lolo, may mga tao na nakapagtanong na ako at itinuro na sa akin kung papaano umuwi sa bahay natin. Tama yan, apo. Tama. Tama ang ginagawa mo. Yan ang tama. Kaya, apo, ito ang pakinggan mo. Kung ano man ang sasabihin ko, ay susundin mo sapagkat lahat ng sasabihin ko ay ikabubuti mo, apo. Sundin mo ang lahat ng sinasabi ko para sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share, higit sa lahat i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.